Sa loob ng libo-libong taon ng kasaysayan ng Pilipinas, maraming bagay ang natuklasan ng mga tao, mga sinaunang artifact, kakaibang nilalang, at mga lugar na tila may misteryong hindi kayang ipaliwanag ng agham. Mga ka-amazing, may mga tuklas na nagbigay ng liwanag sa ating kasaysayan, ngunit may mga tuklas din na nagbukas ng mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot. Paano kung may makita kang isang bagay na hindi sana dapat makita ng tao? Isang kayamanang may sumpa, isang nilalang na hindi pa nakikilala ng siyensya, o isang lungsod na tila umiiral sa ibang dimensyon. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, may mga bagay na natagpuan na nagdulot ng takot, pagkamangha at matinding misteryo. Ang ilan sa mga ito ay sinubukang ipaliwanag ng mga siyentipiko. Ngunit may mga tuklas na hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan. Sa video na ito mga ka-amazing, ating aalamin ang 10 bagay na natagpuan sa Pilipinas na hindi dapat makita ng tao. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, ang higanteng perlas ng Palawan. Ang Palawan ay kilala bilang isa sa mga pinakamagagandang lugar sa Pilipinas. Ngunit sa ilalim ng malinaw nitong karagatan ay nakatago ang maraming misteryo. Noong 1930, isang mangingisdang Pilipino ang nagkaroon ng kakaibang karanasan habang nangingisda sa dagat ng Palawan. Habang naghahagi siya ng angkor ng kanyang bangka, bigla itong naipit sa ilalim ng dagat. Napilitan siyang sumisid upang alisin ito. Sa kanyang paglusong sa ilalim ng tubig, napansin niya ang isang napakalaking kabibe na halos hindi niya kayang buhatin. Nang mabuksan ang kabibe, doon niya lang nakita ang isang napakalaking perlas. Ang laki nito ay halos kasinlaki ng isang ulo ng tao. Kalaunan, tinimbang ito at lumabas na may bigat na 30 kilos. Ito ang tinatawag na Giant Pearl of Palawan. Ayon sa mga eksperto, ang perlas na ito ay maaaring mabuo sa loob ng daan-daang taon. Ngunit sa halip na ipagmalaki ang kayamanan, itinago ng pamilya ng mangingisda sa loob ng kanilang bahay. Ang dahilan, naniniwala sila na ang perlas ay may dalang malas. May mga kwento na ang mga taong nagtangkang bilhin ang perlas ay biglang nagkakaroon ng problema sa buhay. May negosyanteng nalugi, may taong biglang nagkasakit, at may ilan pa na sinasabing na aksidente matapos makita ang perlas. Hanggang ngayon, marami pa ring naniniwala na ang perlas na ito ay isang bagay na hindi dapat ginambala mula sa kailaliman ng dagat. Number 9, ang misteryosong Balete Tree ng Siquijor. Ang isla ng Siquijor ay matagal nang kilala sa mga kwento tungkol sa kulam, engkanto at mga supernatural na pangyayari. Sa gitna ng isla ay matatagpuan ang isang napakalaking balete tree na tinatayang mahigit 400 taon na ang edad. Ang puno ay napakalaki na ang mga ugat nito ay tila parang mga higanting ahas na gumagapang sa lupa. Sa paligid nito ay may natural na bukal ng tubig. Sa araw, tila isang ordinaryong tourist spot lamang ang lugar. Ngunit kapag dumating ang gabi, ibang kwento ang sinasabi ng mga lokal. May mga residente na nagsasabi na may naririnig silang mga bulong kapag lumalapit sila sa puno tuwing gabi. May mga turista rin na nagsabi, bigla silang nakaramdam ng matinding lamig sa katawan kahit mainit naman ang panahon. May ilan pa na nagsabing parang may nakikita silang mga anino na gumagalaw sa pagitan ng mga ugat ng puno. Ang mga albularyo sa lugar ay naniniwala na ang punong ito ay tirahan ng mga lamang lupa at engkanto. Ayon sa kanila, may mga lugar sa mundo na hindi dapat ginagambala ng tao. At ang punong ito ay maaaring isa sa mga yon. Number 8, ang misteryosong Tabon Cave Discoveries. Sa Palawan din matatagpuan ang isa sa pinakamahalagang archaeological site sa Pilipinas, ang Tabon Cave. Dito natagpuan ang mga sinaunang buto ng tao na tinawag na Tabon Man.
Ang mga butong ito ay tinatayang higit sa 22,000 years na ang edad. Ito ay isa sa mga pinakamatandang ebidensya ng tao sa Pilipinas. Ngunit bukod sa mga buto ng tao, may mga natagpuan din sa kuweba na kakaiba. May ilang bungo na may hindi pangkaraniwang hugis. Ang ilan ay tila mas pahaba kaysa sa normal na bungo ng tao. May mga eksperto na nagsasabing ito ay resulta ng sinaunang tradisyon ng paghubog ng ulo ng sanggol. Ngunit may iba pang artifact na mas nakapagtataka. May mga kagamitan na tila mas advanced kaysa sa inaasahan sa panahong yon. May mga bato na tila ginamit bilang kasangkapan sa paraan na hindi pa lubusang nauunawaan ng mga arkeologo. Dahil dito, maraming tanong ang nananatiling bukas. Ano nga ba ang tunay na kasaysayan ng mga taong nanirahan sa Tabon Cave? Number 7. Ang misteryosong stone symbols ng Batanes. Ang Batanes ay kilala sa magagandang tanawin at matitibay na stone houses ng mga Ivatan. Ngunit may ilang bahagi ng isla kung saan matatagpuan ang mga bato na may kakaibang ukit. Ang mga simbolong ito ay hindi kahawig ng baybayin o ng anumang sinaunang alpabeto ng Pilipinas. May mga ukit na kahawig ng araw, bituin at mga geometric na pattern. May mga mananaliksik na nagsabing maaring ito ay isang sinaunang sistema ng komunikasyon. Ngunit may iba ring nakapansin na ang ilang simbolo ay kahawig ng mga ukit na natagpuan sa ibang bansa. Ito ay nagdulot ng mga haka-haka. May connection ba ang sinaunang Pilipinas sa ibang sibilisasyon? O may mas matandang kasaysayan ang mga simbolong ito na hindi pa natin alam? Hanggang ngayon, mananatiling misteryo ang mga ukit na ito. Number 6. Ang kumikinang na nilalang sa ilog ng Mindanao. Sa ilalim ng ilog sa Mindanao, may mga mangingisdang nagsabing may nakita silang kakaibang nilalang. Ayon sa kanila, lumilitaw ito sa gabi. Ang katawan nito ay kumikislap ng kulay asul at berde. Ang liwanag nito ay parang may sariling ilaw. May mga siyentipiko na nagsasabing maaaring ito ay isang uri ng bioluminescent organism. Ang bioluminescence ay kakayahan ng ilang hayop sa dagat na maglabas ng liwanag mula sa kanilang katawan. Ngunit may mga saksi na nagsabing ang nilalang ay masyadong malaki upang maging ordinaryong isda. May ilan pa na nagsabing ang hugis nito ay kakaiba. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pag-aaral na nakapagpatunay kung ano talaga ang nilalang na ito. Number 5. Ang nawawalang Yamashita Treasure. Isa sa pinakasikat na misteryo sa Pilipinas ay ang Yamashita Treasure. Ayon sa alamat, noong panahon ng World War II, ang Japanese general na si Tomoyoki Yamashita ay nagtago ng napakalaking kayamanan sa Pilipinas. Ang kayamanang ito ay sinasabing binubuo ng ginto, alahas at mga mamahaling artifact mula sa iba't ibang bansa sa Asia. May mga kwento na ang kayamanan ay itinago sa mga kuweba, bundok at mga lihim na tunnel. Matapos ang digmaan, maraming treasure hunters ang dumating sa Pilipinas upang hanapin ito. May ilan na nagsabi na may natagpuan silang mga kahon ng ginto. Ngunit marami rin ang nagsabi na may mga taong biglang nawala habang naghahanap ng kayamanan. May mga kwento pa na ang mga lugar kung saan nakatago ang kayamanan ay may mga bitag upang protektahan ito. Hanggang ngayon, ang Yamashita Treasure ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryoso sa Pilipinas. Number 4. Ang higanteng ahas ng Mindanao. Sa malawak at halos hindi pa nararating na kagubatan ng Mindanao, maraming kwento ang umiikot tungkol sa nilalang na hindi pa lubusang kilala ng agham. Isa sa pinakakilalang kwento ay tungkol sa isang napakalaking ahas na umano'y nakita ng mga residente sa ilang probinsya. Ang mga kagubatan ng Mindanao ay kabilang sa mga pinaka-biodiverse na lugar sa buong mundo. Maraming hayop ang natuklasan dito na hindi matatagpuan sa ibang bansa.
Ngunit dahil sa lawak ng mga kagubatan at bundok, may posibilidad na may nilalang pa rin na hindi pa nadidiskubre ng mga siyentipiko. Ayon sa ilang residente sa mga liblib na baryo, may mga pagkakataon na may nakikita silang napakalaking ahas na gumagapang malapit sa ilog o sa mga makakapal na damuhan. Ang haba raw nito ay maaaring umabot ng 20 hanggang 30 talampakan. May mga mangingisda na nagsasabi na isang gabi habang sila'y nangingisda sa ilog, napansin nila ang kakaibang paggalaw sa tubig. Sa una, inakala nilang malaking buwaya. Ngunit nang makita nila itong malinaw sa liwanag ng buwan, napagtanto nilang isa itong napakalaking ahas. Ang katawan nito ay makapal at mahaba at gumagalaw ng dahan-dahan sa tubig. Dahil sa takot, mabilis silang umalis sa lugar. May mga magsasaka rin na nagsabi na may mga alagang kambing at baboy na biglang nawawala sa kanilang mga bukirin. Ang ilan sa kanila ay naniniwala na maaring ang higanteng ahas ang may kagagawa nito. Sa internet, may mga video na kumakalat na nagpapakita ng napakalaking ahas sa kagubatan. Bagamat hindi pa napatutunayan kung totoo ang video na ito, nagdulot ito ng matinding interes sa mga netizen. May mga eksperto na nagsasabing maaring ito ay isang reticulated phyton, ang pinakamahabang uri ng ahas sa mundo na matatagpuan din sa Southeast Asia. Ang reticulated phyton ay maaring lumaki ng higit sa 20 talampakan at may kakayahang lumunok ng malalaking hayop. Ngunit may ilang saksi na nagsasabing ang ahas na nakita nila ay mas malaki pa kesa sa karaniwang phyton. Kung totoo man ito, maaaring may isang uri ng ahas sa kagubatan ng Mindanao na hindi pa nadidiskubre ng agham. At kung ganun nga, maaaring ito ay isa sa mga nilalang na hindi sana dapat nakita ng tao. Number 3, ang mga lihim na tunnel sa ilalim ng Maynila. Ang lungsod ng Maynila ay isa sa mga pinakamatandang lungsod sa buong Southeast Asia. Sa ibabaw nito ay makikita ang mga gusali, kalsada at makasaysayang lugar tulad ng Intramuros. Ngunit ayon sa ilang historiador at construction workers, may isang misteryosong mundo sa ilalim ng lungsod. Isang mundo ng mga lihim na tunnels. Noong mga nakaraang dekada, habang nagtatayo ng mga gusali at infrastructure projects sa Maynila, may mga construction workers na nakatagpo ng mga lumang tunnel sa ilalim ng lupa. Ang ilan sa mga tunnel na ito ay pinaniniwala ang ginawa pa noong panahon ng Kastila. Ginamit umano ang mga tunnel na ito bilang mga lihim na daanan para sa mga sundalo at opisyal ng pamahalaan. May mga kwento rin na ginamit ang mga tunnel bilang ruta ng pagtakas kapag may pag-atake sa lungsod. Ngunit ang mas nakakagulat ay may ilang tunnels na tila hindi tugma sa mga dokumentong pangkasaysayan. May mga tunnel na mas malalim kaysa sa inaasahan. May mga bahagi na tila hindi pa napapasok ng tao sa loob ng maraming taon. Ayon sa ilang construction workers, may mga pagkakataon na may naririnig silang kakaibang echo o tunog kapag sila ay nasa loob ng mga tunnel. May ilan ding nagsasabi na may nakita silang mga lumang marka sa mga dingding, mga simbolo na hindi nila maipaliwanag. May mga historiador na naniniwala na maaaring mas malawak pa ang network ng tunnels sa ilalim ng Maynila kaysa sa alam natin ngayon. Ang ilan sa mga naniniwala na ang mga tunnels na ito ay maaaring konektado sa mga lumang simbahan, fortresses at iba pang makasaysayang gusali sa lungsod. Hanggang ngayon, hindi pa lubusang napag-aaralan ang lahat ng tunnels sa ilalim ng Maynila at maaaring may mga lihim pa rin na nakatago sa ilalim ng lungsod na hindi pa natin nadidiskubre. Number 2, ang misteryosong giant footprint sa Pilipinas. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, may mga ulat tungkol sa napakalaking bakas ng paa na natagpuan sa lupa. Ang ilan sa mga bakas na ito ay nakita sa mga bundok, kagubatan at maging sa mga ilog na may putik na lupa.
Ang haba ng mga bakas na ito ay minsang umaabot ng 2 talampakan o higit pa. Ibig sabihin, kung ikukumpara sa karaniwang paa ng tao, halos doble ang laki ng mga bakas na ito. May mga residente na nagsabing nakita nila ang mga bakas na ito sa umaga matapos ang isang gabi ng malakas na ulan. Sa unang tingin, tila bakas ito ng isang napakalaking tao. Ngunit walang ibang bakas ng katawan o hayop sa paligid. May ilang tao na naniniwala na ang mga bakas na ito ay maaaring gawa ng isang malaking hayop. Ngunit may iba ring naniniwala na maaaring ito ay bakas ng isang nilalang na hindi pa kilala ng agham. Sa ibang bansa, may mga kwento tungkol sa mga nilalang tulad ng Bigfoot o Yeti. Bagamat walang ebidensya na may ganitong nilalang sa Pilipinas, ang mga giant footprints na ito ay nagdulot ng maraming haka-haka. May mga mananaliksik na nagsabing maaaring ang mga bakas ay resulta lamang ng pagguho ng lupa o paggalaw ng tubig sa putik. Ngunit para sa mga nakakita nito, mahirap paniwalaan na ang mga bakas na yon ay natural lamang. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na paliwanag kung saan nanggaling ang mga giant footprints na ito. Number 1, ang UFO sightings sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, may mga ulat ng UFO sightings sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang UFO o Unidentified Flying Object ay tumutukoy sa anumang bagay sa kalangitan na hindi agad maipaliwanag kung ano. May mga piloto, sundalo at ordinaryong mamamayan na nagsabing nakakita sila ng kakaibang lumilipad na bagay sa kalangitan. May mga ulat na nagsasabing ang mga bagay na ito ay gumagalaw ng napakabilis. Ang ilan ay biglang lilitaw sa kalangitan at pagkatapos ay mawawala sa loob lamang ng ilang segundo. May mga saksi na nagsabing ang mga UFO ay may kakaibang hugis. Minsan bilog, minsan tatsulok, at minsan naman ay parang disk. Ang ilan sa mga ito ay may kumikislap na ilaw na hindi katulad ng ilaw ng eroplano. May isang ulat mula sa isang piloto na nagsabing nakakita siya ng isang maliwanag na bagay na lumilipad sa tabi ng kanyang eroplano sa loob ng ilang segundo bago ito biglang nawala. May ilang residente rin sa ilang probinsya na nagsabi na may nakita silang kakaibang ilaw na gumagalaw sa kalangitan sa gabi. Ang ilan sa kanila ay kumuha ng video, ngunit hindi malinaw kung ano talaga ang mga bagay na yon. May mga eksperto na nagsasabi na ang mga UFO sightings ay maaaring resulta lamang ng mga satellite, drone o natural phenomena. Ngunit may mga kaso na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Dahil dito, ang UFO sighting sa Pilipinas ay nananatiling isa sa pinakamisteryosong pangyayari na naiulat sa bansa. At kung sakaling may tunay na misteryo sa likod ng mga bagay na ito, maaring ito ay isang bagay na hindi sana dapat nakita ng tao. Dahil nakaabot ka sa punto ng video na ito, ka-amazing, mayroon tayong bonus fact, ang misteryong Biringan City. Sa Samar, may isang alamat tungkol sa isang lungsod na tinatawag na Biringan City. Ayon sa mga kwento, ito ay isang napakayamang lungsod na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sinasabing ito ay tirahan ng mga engkanto. May mga driver at mangingisda na nagsabing nakita nila ang lungsod mula sa malayo. May mga matataas na gusali, may kumikislap na ilaw, at tila napakayaman ng lungsod. Ngunit kapag nilapitan ito, bigla itong nawawala. May mga kwento pa na ang mga taong nakapasok sa lungsod ay hindi na bumabalik na normal sa mundo. Ka-amazing! Ang Pilipinas ay puno ng mga misteryo. May mga tuklas na nagbibigay ng sagot sa ating kasaysayan. Ngunit may mga tuklas din na nagbubukas ng mas maraming tanong. At marahil, may mga bagay talaga sa mundong ito na hindi dapat natatagpuan ng tao. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video tulad nito.